Napalutang na ang lumubog na motor tanker sa Mariveles, Bataan noong Hulyo. Sinusuri na rin kung may kinalaman sa paihi o oil smuggling ang tanker. At nakatutok si Salima Refran. Nangangalawang na at may bahaging balot ng lumot nang mapalutang ang motor tanker Jason Bradley. 2 buwan yan matapos lumubog sa dagat na sakop ng Bataan noong kasagsagan ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Tuloy pa rin ang siphoning operations pero nangolekta na ng oil samples ang mga taga-NBI at Bureau of Customs. Matatanda ang tinitignan ng paihi o oil smuggling sa posibleng dahilan ng halos magkakasunod na paglubog ng Jason Bradley, motor tanker Terra Nova at MV Mirola 1. Malalaman mo yan kung yaan ba ay mga oil na subject of paihi or smuggling dahil kung walang marking, merong nilalagay silang marker ang Bureau of Customs. Kung wala yun, that is an indication na pumasok yan improperly or unlawfully. May hanggang 2 linggo ang Bataan Oil Spill Joint Investigation Task Force para maisumite ang report sa pagsusuri ng langis. Mag-establish kung merong criminal or admissive liabilities yung mga people involved. Even government officials involved, Philippine Coast Guard or Marina, etc. Gusto ng Philippine Coast Guard na mahatak agad sa shipyard ang Jason Bradley para ma-inspeksyon. 2023 pa iniimbestigahan ng tanker dahil sa alegasyon ng oil smuggling. During the conduct po ng diving operation, mga first days po nitong na nalubog itong si motor tanker Jason Bradley, ang nakita po natin doon ay si Dorothy 1. So, i-check po natin ito through our conduct of investigation para maikumpara po natin yung pong mga dokumento na pinipresenta po sa atin ng may-ari at yung pong kanyang actual na specification ng barko. Naghahanda ang PCG ng administrative cases laban sa may-ari ng tanker, lalo't bukod sa pasuna ang mga rehistro nito, hindi rin daw ito sumailalim sa inspeksyon ng Coast Guard. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Nagtalo ang mga opisyal ng isang barangay at mga tauhan ng MMDA. Kaugnay ng mga nakaparada sa isang kalsada sa Quezon City. Pinayagan umano ito ng isang barangay ordinance. Pero ayon sa MMDA, labag sa city ordinance. Nakatutok si Joseph Moro. Halos wala nang madaanan sa sidewalk ng Baler Street sa Quezon City dahil sa mga motor na illegal na nakapark. Sila ang mga target ng operasyon ng MMDA. Kapag may driver po, 1,000 po. Kapag wala pong driver, 2,000 po. Sa Calawag Street, nagpulasan rin ang mga motorsiklo nakapark malapit sa bakanteng lote. May mga hinuli ring pribadong sasakyan na ginawang garahe ang Ilagan Street sa Barangay Paltok. Pero ang unang sumaklolo, mga taga-barangay pa mismo. Nasabi sa MMDA, pinapayagan nila ang one-side parking sa naturang kalye. Inabisuhan po namin na may one-side parking po kami. Nasaan po yung city ordinance? Every end of the month, tinatransfer po namin sa sir. Sa? Anong tinatransfer? Yung sa side po. Alternate po, nag-alternate po kami. Ito raw ang alam ng mga residente kaya nagulat sila na bawal pala. Every morning, umiikot si barangay telling na basta provided one-side parking. Ayon sa MMDA, pwede ang one-side parking sa ilang kalye kung hindi naman marami ang dumaraan dito at hindi ito two-way street. Pero hindi sapat na may barangay ordinance lamang para rito. Sabi ng MMDA, may city ordinance din dapat na pumapayag dito. It should be approved by the city. This is not a Mabuhay Lane but this is considered as one of their major roads dito sa barangay Paltok, Quezon City. Dahil walang hawak na city ordinance ng barangay, tuloy ang panguhuli at 5 kotse ang nahatak. Sa Del Monte Avenue sa Quezon City pa rin isang SUV ang hinatak dahil lagpas sa bangketa. Sabi ng MMDA, ulit-ulitin lang ang panguhuli dahil kahit may mga ordinansa ay hindi naman ito nasusunod. Asahan na raw na paigtingin at palalawakin pa nito ang kanilang operasyon ngayong papalapit na ang Pasko. We will double up our intensification of the operations to ensure na kahit paano maayos ang flow ng traffic sa ating mga lansangan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. 5 araw na lang bago ang paghahain ng kandidatura para sa eleksyon 2025. Kabilang sa mga tututukan ng COMELEC ang iligal na pera umano ng mga kandidato at ang mga nag-aalok umano na manipulahin ang resulta ng eleksyon. Nakatutok si Mark Salazar. The concurrent resolution
of the Senate and the House of Representatives. You just received it just this hour. Handa na raw ang COMELEC tumanggap ng tinatayang kalahating milyong COC sa loob ng filing period na October 1 hanggang October 8. Isa sa minamanmanan ng COMELEC ang mga iligal na pera sa mga kandidatura gaya ng narco politics at ng pogo politics. Maaaring wala na nga yung pogo politics pero maaaring magpunta sa ibang form o pamamaraan para makapag-impluwensya ng ating halalan. Yan po, yan yung mga pag-aaralan ng komisyon at siyempre yan din yung ating paghahandaan. Nakarating din daw sa COMELEC na may mga nag-iikot na sa mga kakandidato para magbenta ng serbisyo na sa tamang halaga raw ay kayang manipulahin ang resulta ng eleksyon sa kanilang pabor. If somebody of that personalities will knock on your doors to the candidates, order their arrest. Or if you can arrest them by yourselves, order the arrest because these are syndicates. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Packed with projects ang Burr Month ni Gabby Concepcion. Bukod sa bagong show dito sa GMA, 2 concert ang pinaghahandaan kabilang ang tour nila ni Sharon Cuneta sa US at Canada. Makichika kay Lars Santiago. Dahil may espesyal na pitak sa kanyang puso ang mga guro, taon-taong naglalaan ng oras si Gabby Concepcion na makibanding sa ilan sa kanila. My mom kasi is a teacher and parang nasa bahay lang ako. Naalala ko yung mother ko. Feeling ko parang miski hindi mo sila kilala, parang meron silang relationship sa'yo. Because nga yung mother ko. Tampok si Gabby at iba pang celebrity na magtatanghal para sa pagtitipon-tipon ng mga guro sa Meralco Theater. Hindi nga raw akalain ni Gabby na magkakaroon din ng career bilang concert artist. I never thought that I would ever get into show business to begin with. Pero sabi nga nila, pagka nandiyan ka na lang din, sabi ng airpat ko, actually, galingan mo na. Bukod dyan, naghahanda na rin siya sa bagong show sa GMA. Before I leave, magkakaroon kami ng story conference. But hindi ko alam kung sino yung makakasama ko. Dapat sana'y November na magsisimula ang taping ni Gabby. Pero napagpasyahang unahin muna ang kanyang concert tour sa US at Canada kasama ang ex-wife na si megastar Sharon Cuneta. Tanong tuloy ng kanilang fans, kakantahin ba nila ang Come What May na sobrang na-identify sa kanilang love team noong 80s? Malamang. Yeah. Because it brings back a lot of memories. I think that's the song that binds our fans. Sa Amerika na rin, magdiriwang ng birthday si Gabby sa November. Magiging isa lang ako doon, family ko iwan ako. So maybe I have my friends, kung wala silang gagawin, maybe we can get together. Kain na lang sa restaurant, kaya hang out sa beach. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Hindi na pwedeng piyansahan ang smuggling at iba pang itinuturing na agricultural economic sabotage sa bagong batas na nilagdaan ng Pangulo. Ang iba pang parusa na mas mabigat sa kasalukuyan. Alamin sa live na pagtutok ni Ivan Mayrina. Ivan? Mel, ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, mahigit 3 bilyong piso ang nawala sa kaban ng bayan nito pa lamang 2023 dahil sa agricultural smuggling. Pero dahil daw sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na pinirmahan ngayon pa lang, ay magdadalawang isip na raw itong mga smuggler at hoarder dahil sa mas mabigat na parusa at mas malaki multa sa pananamantala. Nitong Agosto, bistado sa isang bodega sa Navotas ang halos 50 milyong pisong halaga ng umano'y smuggled agricultural product tulad ng sibuyas, carrots at kamatis. Smuggled din umano ang 85 milyong pisong halaga ng produktong nasabat sa Parañaque nitong September 5. At ang 18 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na kumpiskado sa Maguindanao del Norte nitong Lunes. Pero marami ng ganitong kaso ng smuggling na nakakalusot ng walang buwis
at dagdag kompetisyon pa sa mga lokal na produkto, kaya pwede ikalugi ng mga magsasaka. Halimbawa, economic sabotage ika nga, kaya higpitan pa sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na nilagdaan na ng Pangulo. Mas mabigat ang parusa nito kumpara sa kasalukuyang batas na nilagdaan noong 2016. Noon, doble lang ng halaga ng smuggle ng multa, bukod pa sa parusang habang buhay na pagkabilanggo. Ngayon, under this law, smuggling, hoarding, profiteering, and cartel operations involving agricultural and fishery products will now be classified as economic sabotage, a non-bailable offense punishable by life imprisonment and fines up to 5 times the value of the goods involved. Mapapaisip talaga yung mga nag-iisip gumawa ng kalokohan na bago na gawin to dahil pwede silang makulong na with no bail eh. Itinakda rin ng batas ang pagbuo sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Council na mismong Pangulo ang upong chairperson. Magkakaroon din ng enforcement group na binubuo ng PNP, NBI, Coast Guard at Department of Finance. May team din ng mga piskal na tututok sa mga kaso ng mga smuggling at pananamantala. No longer will these cases gather dust. They will be prioritized and they will be resolved urgently. Maganda yan, at least mahihiwalay and may tututok talaga. Mel, matapos ngang lagdaan ay ilalathala ito at magiging epektibo ng batas sa loob ng 15 araw. Mel. Ivan, sino kaya ang tatargetin ng batas na yan? Yung sa mga raid, sa mga bodega, madalas, alam mo, mga tauhan lang yung dinadatnan. Ivan? Tama, Mel. Siyempre, ang gusto ng Pangulo, ang mapaparusahan siyempre yung mastermind, pero wala daw sisinuhin ang batas na ito. Maging yung mga empleyado, maging yung mga staff, maging transporter at financier, ay lahat daw mananagot sa batas na ito, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. 3 ang sugatan sa pag-araro ng SUV sa 2 motorsiklo sa Naik, Cavite. Sa kuha ng CCTV, kita ang pag-counterflow ng sasakyan hanggang sumalpok sa 2 kasalubong na motorsiklo. Ang isa, nakaladkad pa hanggang sa bangketa. Sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang isang lalaki at 2 babaeng sakay ng mga motorsiklo. Agad silang dinala sa ospital. Dinala naman sa istasyon ng pulis ang driver ng SUV na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Sinusubukan pang kunin ang kanyang panig. Dahil sa pagiging tikom o di kaya'y pagsisinungaling, ilang iniugnay sa Pogo ang na-contempt at pinaaresto ng Kongreso. Ang isang resource person inilipat na sa koreksyonal. May hangganan ba ang kapangyarihang yan ng mga mababatas? Nakatutok si Joseph Moro. Kagabi inilipat si Cassandra Leong, isa sa mga iniuugnay sa Pogo, sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, pasilidad kung saan karaniwang ikinukulong ang mga babaeng nasentensyahan sa kasong kriminal. Si Ong ipinakulong hindi dahil sentensyado ng korte. You are cited in contempt? Kundi dahil sa contempt citation ng Kamara, matapos hindi umuno sagutin ng ilang tanong ng mga kongresista tungkol sa kanyang sinasabing kaugnayan sa Pogo. They cannot impose upon the facilities belonging to the executive branch. And CIW is under the Bucor, which is in turn under the DOJ, an executive facility. So anong basis mong ilagay doon? We can determine as to where the person will be detained and as to how many days detention facility. Pwedeng sa house, pwedeng sa city jail, pwede rin sa other correction facilities. Attorney Harry Roque in contempt is now approved. Ang isa ring ipinapaaresto ng Kongreso dahil sa contempt si dating presidential spokesperson Harry Roque na ilang ulit na hindi sumipot sa pagdinig ng House Quad Committee sa investigasyon nito tungkol sa Pogo. Sa pagdulog ng kanyang kampo sa Korte Suprema para pigilan ng arrest order, tinawag nitong grave abuse of discretion ang ginagawa ng House Quad Committee at kinakamkam daw nito ang kapangyarihan na para lamang sa ekutibo at hudikatura. Hanggang saan nga ba ang kapangyarihan ng Kongreso, ibig sabihin ng Senado at ng Kamara, sa kanilang mga pagdinig in aid of legislation o sa kanilang paggawa ng mga panukalang batas? Maaari nga ba sila maglabas ng mga arrest warrant at magpakulong sa kahit mga ordinaryong kulungan?
Ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na si Atty. Domingo Cayosa, nasa konstitusyon ang kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng inquiries in aid of legislation. Wala sa titik ng konstitusyon ang kapangyarihan magpa-contempt at maglabas ng mga arrest warrant, pero the contempt power is inherent in that power to hear. Because that also includes the power to subpoena. Okay. And also the power to order and arrest if you don't obey the subpoena. Kasi nga naman, kahit may power ka and authority to hear or investigate, kung wala ka naman poder na patawagan sila or kahit useless din, di ba? May sariling rules ang Senado at Kamara kung paano gagamitin ang mga kapangyarihang ito. They set that. Okay. Not the witness, not the Supreme Court. The same way that Congress cannot pass a law saying ito dapat ang procedure sa judiciary. Sa rules ng Kamara, dapat aprobado ng 2/3 ng mga miyembro ng komite ang contempt order at i-detain ng hindi lalampas ng 10 araw sa isang lugar na itinalaga ng chairperson ng komite. Nasa rules nga na pwede magtalaga ang Kongreso ng pagkukulungan tulad sa koreksyonal. Puno na kami rito. Pangalawa, we feel that she's probably she's probably going to cooperate, no? If she will be isolated. May ibang rules ang Senado sa pagkukontempt pero pwede rin magpalagay sa kulungan. But so far we have not yet done that. We have a detention facility that can accommodate I believe 8 people and expandable to another 8 again should the need arise. Yeah, they can. For example, puno na yung kanilang detention center dyan sa Kongreso o sa Senado. They can. O kaya they feel mas safe siya doon. Kasi detention prisoner nila yan. The legislative branch can coordinate with the executive. If the executive accommodates the request, there's nothing wrong with that. Okay. It's not the prisoner who will choose. You should put me here. Pero hanggang kailan pwedeng ipakulong ang isang resource person? Idinulog yan noong 2018 sa Korte Suprema ng isang fratman na pinakontempt ng Senado matapos tumanging sagutin kung presidente siya ng frat. Sabi ng Korte Suprema, epektibo lamang ang mga contempt order hanggat hindi pa tapos ang pagdinig. Ituturing niyang tapos kung may committee report o kung tapos na ang termino ng Kamara o Senado. The contempt power is just a mechanism not to punish because hindi ka naman akusado, hindi ka naman convicted, but to enforce or encourage cooperation. Kung wala ka namang tinatago at willing ka namang magsabi ng totoo, wala kang masyadong problema. Hindi ka in those exceptional circumstances na grave abuse of discretion na o kaya nayuyurakan na ng malinaw ang iyong karapatan sa ating konstitusyon, nandiyan naman ang Supreme Court. Pagtatanggol ng parehong Senado at Kamara, hindi nila inaabuso ang contempt powers nila. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng National Security Council na may barko nang nagpapatrolya sa Escoda Shoal, kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. May Coast Guard vessel na po tayo na nagpapatrolya sa Escoda Shoal. So, ang ginagawa naman po ng ating Coast Guard vessel ay bantayan. Siguruhin na walang reclamation, siguruhin na walang illegal na nangyayari dyan sa Escoda Shoal. Hindi tinitalye kung anong klaseng barko ng Pilipinas ang nagbabantay sa Escoda at kung nasaan ito ngayon. Pero ayon kay NSC spokesperson, Assistant Director General Jonathan Malaya, pinaglayag ang barko para magkaroon ng presensya ang Pilipinas sa Escoda. Kapalit ito ng BRP Teresa Magbanwa na pinabalik sa Palawan matapos ang 5 buwang pagbabantay, bunsod ng masamang panahon at pagkakasakit ng crew nito. Nasira rin ang bahagi ng barko dahil sa paulit-ulit na pambabangga ng China Coast Guard. May isang bahay sa Misamis Occidental sa Mindanao na tila pinamahayan daw ng mga tuko. Bakit kaya, Kuya Kim? Ano na? Tiyak kakapitan daw ng takot ang mga bibisita sa bahay na ito sa Osamis City sa Misamis Occidental. Ang nakatira kasi rito, hindi lang ang pamilya ng tiyuhin ni Angelito.
Pati na mga border nilang tuko. Ang pinakamalaki sa mga ito, nagtatago raw sa ilalim ng bubong. Yung malaki sir is nasa sandangkal. Habang sa nakasabit na mga bag na ito, nagkukumpli ang nagkukumpulang mga tuko. Na-shock po ako nun kasi nagkumpul-kumpulan sila. Sanay na po ako pero takot pa din po. Ang face-to-face encounter ni Edelito sa mga tuko, nangyari daw nang pinakiusapan siya ng tiyuhin na ayusin ang kubo nito. Yung bahay po, ginigiba namin kasi i-renovate po siya. Pero dahil sa mga nadiscover niya mga tuko, binigyan po namin sila ng time sir na umalis para hindi po sila masaktan pag giba namin sa bahay. Matapos pa kaya ni Edelito ang pinapagawa ng kanyang tiyuhin. Kuya Kim, bakit dumidikit ang mga paa ng tuko? Kuya Kim, ano na? Kaya malupit kung kumapit ang mga daliri ng mga tuko sa halos anumang surface ay dahil sa mga hair-like structure sa paa nito na kung tawagin ay sete. Pero alam niyo ba na hindi pala lahat ng bagay ay kaya nitong kapitan? Hindi masyadong dumidikit ang kanilang mga paa sa mga basang surface. Pati na sa mga bagay na may non-stick coating gaya ng kawali, sa mga bagay na oily o mamantika o kung ito'y maalikabok. Isa pa sa kakaiba sa mga tuko, ang mga nagagawa nilang tunog. Kaya silang tinatawag na toke or tuko is because of the sound they make, yung tuko. Ang pag-vocalize kasi ng iba't ibang tunog, paraan nila para makapag-communicate sa mga kapwa nila tuko. Ang mga tuko nangahanap na nilang tahanan sa tiraan nating mga tao. Nandito kasi ang ilan sa mga kailangan nila para mabuhay, gaya ng ilaw na siya nag-a-attract ng mga insekto na nagsisilbi nilang pagkain. At tubig na kanilang maiinom at magbibigay ng moisture sa kanilang balat. Tinutulungan nila tayo as pest control eh. Wala naman silang kamandag pero masakit sila mga gat. Samantala nang matuklasan daw ni Edelito ang lungga ng mga tuko, agad daw ang mga itong nagpulasan. Yung iba nasa puno, yung iba tumakbo na. Bakit sila nagkukumpulan dyan? Tinatawag natin na communal nesting. Nag-share lang sila ng isang nesting site. Possibly because yung lugar na yon meron siyang ideal condition para mag-lay at mag-hatch ng mga itlog. Sa mga itlog, nasira po yun. Yung mga tuko po ay nagsipulasan po, nabasag po nila. Nakakatakot man ang mga tuko para sa ilan. Meron silang silbi sa ating kalikasan. Kaya wag na wag natin silang sasaktan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, isang bagyo at 2 low pressure area ang minomonitor ngayon ng Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo o tropical depression huling namataan 2,645 kilometers silangan ng Central Luzon. Sabi ng Pag-asa, mababa na ang tsansa nitong tumbukin ang ating PAR. Yung isang LPA naman sa labas ng PAR, nasa layong 1,450 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo at posible ring mag-dissipate o malusaw sa mga susunod na araw. Lumaki naman ang posibilidad na maging bagyo ang LPA sa loob ng ating Area of Responsibility na huling nakita sa layong 715 kilometers silangan ng Extreme Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng bukas o sa weekend maging ganap na itong bagyo. Maaring hatakin din ito. Bahagya ang habagat pero posibleng hanggang Luzon lamang maramdaman ang epekto. Patuloy nating monitor ang magiging pagbabago sa potensyal na bagyo. Sa ngayon, ramdam na ang epekto ng LPA na yan sa Batanes. Base naman sa datos ng Metro Weather, posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms, lalo po sa hapon. Kasama riyan ang Cagayan, Zambales, Bataan, ilang bahagi ng Cordillera, Mindoro Provinces, Palawan, Panay Island, Negros Island Region, Samar Provinces, at ilang bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng malawakang ulan pero magdala pa rin ng payong sakaling magka-thunderstorm sa hapon o gabi. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Ang song cover ni na Maka Stars, Zephanie at Dylan Menor ng palagi, patunay na hindi lang on-screen maganda ang kanilang chemistry, kundi bagay rin ang kanilang boses together. Bukod sa netizens, kinilig din daw si Dylan nang i-post ni Zephanie sa social media ang kanilang sweet duet. Sa K-pop news naman, inanunsyo ng label na SM Entertainment na nakaset this November ang military enlistment ni NCT member Jaehyun. Umaasa sila sa love and support ng fans hanggang matapos ang kanyang mandatory service. Sa Seoul International Drama Awards, wagi ang K-stars and K-pop personalities gaya ng subunit ng 17 na BSS para sa Outstanding Korean Drama OST. At nanalong Outstanding K-dramas ang Queen of Tears at Moving.